umiikli yung oras eh. No? Kung tatapusin mo yung yung 10 taon na hearing, yari. Baka po, hindi ko naman po hindi ko naman po ipinapanalangin na yumao na ang dating Pangulong Duterte. Pero kung yan, minamadali ho nila, malalaman agad nila kung guilty ba o acquitted ba. Di pag guilty, okay, wala tayong magagawa. O umapila tayo kung pwede umapila. Pero kapag kayong acquitted, na lagi nilang sinasabi, pinagtatawanan kunyari nila, yung mga biktima, di labas. Kapag ka-acquitted agad, di ba, nalaman nila agad. Di ba? Sabi ni Chaycher, naiinip na ako. Bakit? Aalis ka ba? Sabi ni Danilo Espeo, madaliin ang hearing para habang buhay na siya doon. Hindi, kung madaliin po yan, let's say sabihin natin, no? Natapos. Kung maaari at kung merong legal na paraan para matapos agad ng 2 taon. Kunyari natapos ng 2 taon, di alam na nila agad mga bossing. Diba? Na makakalabas, makakauwi. Ay bukas sandali lang. Bukas, sa umaga, ang live natin mga kababayan, alas 10 pa din. Bukas ng umaga, alas 10, no? Impunto na yan. Tapos sa gabi, mga kababayan, siguro mga alas 7 ang live natin sa sa gabi ho, mga bossing. Ayan. Sabi ni Pulongges Yotman, February 30 daw, laya na si Digong nyo, Mang Kanor. Ewan ko lang kung saan na naman nila nakakuha ho yan, mga bossing. No? So ngayon, mga kababayan, nakita ko dito po sa balita, tanggalin na natin to, nakita ko dito po sa balita ng ano ba tong nagbalita na ito? Gitna ko nga. No? RTVM. Alisin ko to. Nakita ko sa balita ng RTVM na ang Pangulo at ang gobyerno ng Pilipinas ay wala talagang plano na isuko o itigil ang paglaban ng karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero habang binabasa ko ho ito, mga bossing, no, ayan si Atty. Claire Castro. Ganda ni Atty. Claire. Habang binabasa ko ho ito, mga kababayan, sa kalagitnaan po nitong balita na ito, nakita ko na gusto palang isuko ni Marcoleta yung ibang mga isla natin. Sabi dito, Philippines to assert rights in West Philippine Sea amid calls to give up Kalayaan Group of Island. Sabi ng Palasyo. Ayan, no? Sabi nga nila, ipagpapatuloy ng presidente ang kanyang polisiya na ipaglalaban natin ang West Philippine Sea. Even an inch of our territory ay hindi isusurrender sa foreign power, no? Mga kababayan, lahat naman po tayo, mga Pilipino, no? Ayaw nating sayangin yung mga buwis buhay na ginawa po nung ating mga ninuno o nung ating mga bayani noong mga unang panahon. Kagaya nila Agat Andres Bonifacio. Ayaw nating masayang ho yung mga yon. Di ba? Biruin mo mga kababayan, yung mga bayani natin. Lalaban yon kahit alam nila underarmed sila. Lalaban yon kahit alam nila na kulang yung mga kagamitan nila. Pero iba ho itong mga DDS, mga bossing. No? Iba po yung mga DDS. Ipagmamalaki pa po yung kanilang mga kaduwagan ho. Bakit? Biruin mo, sasabihin sa iyo, o sige, kayo na lang ang lumaban dyan. No? Alam naman natin na hindi natin kaya yan. Alam naman natin kulang ang kagamitan natin yan. Hindi ba pwedeng madiskartehan mo sa ibang pamamaraan? Di ba? At hindi ba pwedeng, kagaya niyan, ang Pilipinas, madaming backup, madaming kumakampi sa Pilipinas. Di ba, mga kababayan? Biruin nyo, tingnan nyo bandang ilalim. Sabi ni Marcoleta, meron tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ang Kalayaan Group, no? May 4 na futures sa KIG. Pag-asa, Parola, Kota at Lakam. Incidentally, itong 4 na futures ay way beyond our EEC daw ho, mga bossing. No?
labas sa ating economic zone. Ang gawin natin para madali, i-give up natin ang KIG o yung Kalayaan Group. No? Then, mako-coordinate sa natin lahat yan. Sandali lang. Umpisa pa lang sa atin na inaward ang karapatan ng mga yan. Hindi lang talaga sinusunod ng China, mga bossing. Diba? Kung susundan mo lahat ng naratibo ni Rodante Marcoleta, simula po nung tumatakbo pa lang siya bilang senador. Halata nang maka-China eh. Halata nang ipinagtatanggol ang China eh. At alam mo na talaga kung ano ang gagawin niya kapag nanalo siya sa pagka-senador. Maalala niyo ho, yung nandoon siya sa Kongreso, tumatakbo pa lang siya ng pagka-senador noon. Ang sinabi niya, there is no such as West Philippine Sea. At eto ngayon, ang mga lumalabas sa kanyang bibig, isuko na yung ibang mga isla. Isuko na yung mga ano. Hindi ho, mga kababayan. Di ba? Sa umpisa pa lang ho, mga boss chief mo, sir, alam at nakikita na ho natin kung ano ang tunay na kulay nila. Wala ho eh. Meron pong mga DDS na bumoboto ng mga ganyan eh. Ako ho, kung ako lang, mga kababayan, mapagbibigyan po tayo ng talagang pagkakataon. Kung sakali lang, hindi ko naman ninanais at hindi ko naman isinusulong. Pero kung mabibigyan tayo ng pagkakataon na ipagtanggol ang ating bayan, mga kababayan, ay nako, go tayo ho dyan. No? Para sa future po ng ating mga anak, mahal sa buhay, yung mga anak ng anak natin, yung mga apo ng apo natin, no? Siguro yung mga DDS at yung kampo nila Marcoleta, payag na lang na batok-batukan ng mga ibang lahi. Yung mga susunod na henerasyon natin, kawawa naman ng Pilipino. Sabi ni Legazpi, contempt Marcoleta expelled from Senate, manawagan ang taong bayan. No, Pilipino, make rallies. Pero, ang kagandahan no dyan, mga boss chief mo, sir, tayong mga Pilipino, lalong-lalo na po, sa katauhan ni Commodore J. Tariela at yung mga kasamahan niya, ang kagandahan no, hindi tayo bumibitaw. Lalong-lalo na po, si Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Nakakalungkot to, ano? Imbis na yung mga senador natin, yung mga congressman natin, sama-sama, kasama ng mamamayang Pilipino na ipaglaban, Romy Escalera Brothers, na ipaglaban kung ano ang teritoryo natin, na alam naman nila na ang UNCLOS ay nasa likod din natin, nakasuporta, pero sila pa ho yung kakampi doon sa mga kalaban. Nakakahiya. Nakakahiya. Pero tingnan nyo ho, mga bossing, yung mga inano ni Marcoleta, mga ipinangako nung panahon ng eleksyon, na patungkol ho doon sa pababang kuryente, 2,000 libre. Hindi na ho nababalikan, hindi na ho na hindi na tawag diyan, hindi na ho na pag-uusapan. Ngayon ho, mga bossing, dahil alas 8 na dito, no? Kailangan ko na umalis. Ang gagawin ko na lang,